Walang yang plot twist. Aba nako, grabe itong rumor na ito sa Indo ngayon kabatang na yung nag-post mismo ay ang Dunya Games na kung saan ito yung isa sa mga media outlet na legit sa Indo na mayroong 1 million followers sa Instagram. Hindi ito malabong mangyari sa totoo lang nang dahil sa, sabi ko nga sa inyo, mautak ang Onyx Management at kung may tatanggalin sila sa Onyx PH, abay ilalagay lang nila ito sa Onyx ID. Kasunod nito, caster na si KB na mula sa Indo, sinabing kung magagawang makapasok ng Evo sa M-Series, baka sila talaga ang may kakayahang magkampiyon. Pero teka, kamusta kabatang? Balita ko, gusto mo ng kwento itabi mo at ako na kaya ano pa ang inaantay natin. Umpisahan na yan. Tara! Unang-una, alam mo kung gaano ako kasigurado na wala King Kong at Super Friends na lilipad papunta sa koponan na Na'vi. At siniguro ko pa nga mismo yan sa'yo kabatang at sinabing balikan mo ko kung lumabas na ang resulta. Dahil sobrang tiwala kasi talaga ako na malabo pa sa sabaw ng pusit na mabuy out sa Onyx itong dalawa dahil mas gugustuhin ng mga yan na malamang na pakinabangan kesa sa instant money. At kung si King Kong at Super Friends ay hindi ako naniniwala, abay ibahin mo para sa akin itong El Rato Onyx ID dahil dito maniniwala pa akong posibleng mangyari yan. Bakit? Sobrang tagal na kabatang noong inaawitan itong si Kelra ng kahit na anong Indo team, yung tipong nalapagan na itong taong ito ng iba't ibang offer. Makuha lang siya, abay hindi ito umubra dahil nga mas pinipili yung maglaro dito sa Pinas. Ngayon, dito papasok na ang Onyx ID. Struggle is thrill, di ba? Malala sa pagkuha ng gold laner. Noon pa man, yung tipong iniakyat na nila si Chewe bilang analyst para bigyan ng space si Savero. Pero alam nating hindi pa rin gumana itong si Savero at kulang na kulang namang talaga ang kakayahan niyang makipagsabayan. Kaya ang ginawa ng Onyx ID, ginawa naman nilang 6-man si Savero tapos kinuha nila itong si Skylar sa pag-aakalang siya na ang babago sa buhay ng Onyx, lalong-lalo na pagdating sa international tournament. Ngunit, ultimo itong si Skylar nangangamote talaga sa tuwing naglalaro na sa international at kahit noon pa man ganito ng taong ito na parabang pressure parati kapag hindi niya kalaro ang sariling lahi. Mataas ang naging expectation kay Skylar pero sobrang lagapak naman ang naging sukli niya sa mga ito dahil sobrang layo talaga ng kanyang agwat sa mga gold laner na kagaya ni na Domeng, Oheb at ultimo doon kay Arfi ay napag-iwanan itong taong ito. Ngayon na malinaw ngang ang problema pa rin talaga sa Onyx ID ay ang hindi nila masolusyon ng gold laner, abay hindi na ako magtataka kung aabot na sila sa puntong magko-call a friend na nga silang muli sa Onyx PH. At si Kelra ang nakikita nilang solusyon at tatapos sa problema nilang ito dahil syempre, ultimo yung mga gold laners na naglalaro sa M7 si Kelra pa rin ang nakikitang pinakamalakas na gold laner hanggang ngayon. At sa pagkakataong ito, hindi malabong tanggapin na ni Kelra ang offer na yan dahil malamang mas lumaki na yan at nakikita niyang malaking tulong talaga ito para sa kanyang pamilya. Kanina ko pa hinahanap yung naging statement noon ni Kelra na minsan na niyang sinabi na lilipat lang siya kapag nakuha na niya ang M-Series at MSC na siya ay naglalaro sa Pinas. At sa pagkakataong ito, abay matatawag na nga ba natin ito na ang perfect timing para kay Kelra? Kaya dumako tayo sa Dunya Games na ulitin ko kabatang hindi ito yung klase ng Instagram account na pa-hype lang at mahilig gumawa ng kung ano-anong balita ha. Isa sila sa pinaka-pinagkakatiwalaang
media outlet sa Indo pagdating sa iba't ibang mga laro, hindi lang sa MLBB. Ultimo nga yung mga physical sports ay nababalita ng mga ito, ganon sila ka-reliable sa kanilang mga nagiging source. Ngayon, naipost nila yung transfer rumor na si Kelra nga di umano ay posibleng mapunta sa Onyx ID sa lalapit na MPLS 17. At sabi ko nga, mas naniniwala ako dito kaysa sa King Kong Super Friends rumors. Ulitin ko, rumor pa lang naman yan kabatang, pero this time, nango na lang itong Dunya Games na syempre posible pa rin naman silang magkamali. Pero kung sasabihin mong may pag-uusap na nga sa likod ng kamera, abay malamang sa alamang, yan yung nangyayari ngayon. Pero ipagpalagay na nga natin kabatang na makuha na halimbawa talaga nila si Kelra, ang tanong, mababago ba nila ang Onyx ID? Abay isang malaking oo ang isasagot ko agad rito dahil hindi malabong mas mag-dominate ang kanilang koponan, lalo na si MPL ID na hindi malabo na makuha nila yung back-to-back na namang muli sa pagkakataong ito dahil syempre butas nga parate yung gold nila, 'di ba? Tapos ang ilalagay mo ngayon ay yung gold na bumubuhat at gold standard ng marami, abay magagawa nyo talagang mas iangat ang inyong koponan. Pero ang tanong, makakapalag ba sila sa international tournament kung mayroon na silang Kelra nakatulong sa Onyx Indo? Abay hindi malabo kabatang, dahil alam naman nating ang mga gold laners ang isa sa pinakabumubuhat ng laro, at kung makita natin ang apat na membro nila na sina Kiboy, Sans, Kyrie at Lutpi, abay masasabi nating nakakasabay na ang mga ito. Kailangan na lang talaga nilang taong bubuhat na gold laner. Pero kahit magkaroon sila syempre ng Kelra, alam kong hindi pa rin papayag ang mga PH teams na hindi sila mapigilan kahit pa alam nating gold standard na yung makakatapat ng ating bansa sa international. Pero kung ikaw ang tatanungin ko kabatang, sa tingin mo ba magagawa ng tumagos ng Onyx ID kung may Kelra na silang katulong sa international tournament? Hindi ko ma-imagine yung Kelra Kyrie tandem dahil alam naman nating nasa dream team ni Kyrie itong taong ito na hindi rin malabong bumalik si Coach Yeb bilang coach nila kung talagang lilipat itong si Kelra. Dahil ultimo si Coach Yeb ay gustong gusto rin na makasama si Kelra sa kanyang dream team, at sa talino ng Onyx management, abay hindi malabong isugal nila yung idea na ito na matagal nang naiisip na gawin nitong Onyx. Pero kung mangyari man yan, sana manatili kay Kelra ang pusong Pinoy. Yung tipong hindi siya magbimistulang magpapakain sa sistema ng Indo na makakalimutan na niya dapat o na dapat andon pa rin ang pusong Pinoy. Na dapat hindi mo pagtatatrash talkin ang mga Pinoy, Kelra, ha? Kasunod nito, dumako naman na tayo sa usapang Indocaster na si KB, na kung saan napansin di umano niyang magmula pala M2 hanggang M7, hindi pa nagko-qualify sa M-Series ang EVOS. Ngunit, papaano di umano kung mag-qualify ang mga ito sa M-Series? Baka sila talaga ang makakuha ulit ng kampyonato, na kung saan sobrang labo na magkampiyon itong EVOS. Siguro sa Onyx ID, medyo pa, lalo na kung dilipat talaga si Kelra. Pero itong EVOS, nako po, i-delete ko ang channel ko pag sila ang nagkampiyon sa M8. Promise yan, i-screen record mo pa kabatang. Pero, alam naman nating nasasabi ito ng ilang mga caster sa Indo nang dahil sa ganito kasi talaga silang mag-isip na sa sobrang dami na nilang ginawang iba't ibang paraan para tumagos sa Pinas, abay magkaroon lang sila ng kakaunting idea o fan fact. Abay pakaramdam nila yun agad ang magiging sagot. Na alam naman natin ang EVOS ay dumaraan talaga sa matindihang karma matapos ngang sirain ang karir ng napakaraming pro players magmula kina Anti-Mage, LJ Sutsujin at Dilar. Kumbaga, nagulo na nga ng husto itong management na ito na kung ano na lang o ano-ano na lang ang nagagawang desisyon para sa kanilang koponan. Pero sabi ko nga, malabo pa sa malabo na makita nating magtaas ng M-Series trophy ulit itong EVOS dahil nagising na lahat ng mga teams na noong sila kasi ang naghahari, abay sila pa lang ang nagseseryoso sa ML.
Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa usapang Kelra na posibleng nasulot na nga ng Onyx ID pati na rin sa Evos di umano na siyang kukuha daw talaga ng M-Series. Yun lamang po at maraming salamat. Stay updated at parating mag-iingat. Kwentuhan ulit tayo sa susunod ha. Hanggang sa muli. Paalam!